Thank you very much for staying, brothers and sisters. We hope na naunawaan po natin yung ating pong na-discuss kanina. At yun nga po, nakakatuwa. It is because we are still a champion, the champion of children of God. Like what had happened as I have mentioned kanina po, yung pong nangyari po sa atin about sa Linog, sa Lindol, ito pong earthquake ay napakarami pong biyaya na nakikita po natin. Kasi minsan makikita mo ang tao, kaya hindi niya makita yung tunay na biyaya ng ating Panginoon. It is because ang nakikita lang niya yung negative. Ang nakikita niya yung worry. Yung nakikita niya yung iyang kaguol sa iyang kagalingon. Anong kakainin, anong saan titira, paanong ang sisilungan. But you know, I was amazed. Really, the blessings of God is really amazing. Why? Brothers and sisters, one time nanonood ako ng TV, pinapalabas po yung mga kababayan natin sa Bohol. There was once na in-interview po doon, oh, hallelujah, makikita mo talaga sa kanya, prayer is the best. Yun po yung kanya pong ginamit. Kaya nga, makikita mo sa 1 Corinthians 10:13, ang sabi po ng Panginoon doon, wala daw pong pagsubok na dadaan po sa atin na hindi niya tayo dadamayan. And He will be there, always. Sa lahat po ng ating calamities, sa lahat po ng ating trials, sa lahat po ng tragedy sa ating buhay. Kaya nga po, makikita po natin, yun yung masarap sa ating mga kababayan, sa ating Pilipino. Everybody will nagtutulungan, nagdadamayan, nagbibigay ng pag-ibig, nagbibigay ng kaisa sa bawat isa po. In fact, brothers and sisters, may mga movement, mayroon pong even the concert, they are offering it, brothers and sisters, na lahat po ng atin po doon magdodonate. Like for example, I think tonight, there will be a concert again in one place here in Cebu, na ang bayad mo po pagpunta po ng concert ay tubig, mineral water. Kasi po yung i-offer mo para po sa ating mga kababayan sa Bohol. Yung iba may dalang bigas, yung iba may dalang biskwit. So, brothers and sisters, doon natin makikita ang tunay na pagmamahal ng ating Panginoon. Yes, kikita po natin, halos lahat ng simbahan po sa atin sa Bohol ay tinamaan na shaken. Karamihan po nagiba sa ating po mga simbahan. But still, ang nagiba lang po yung structure. Pero yung pong structure ng pag-ibig ng bawat kababayan po natin doon, makikita mo po at mamamalas po natin, mamamasdan po natin. Can you imagine, brothers and sisters, walang structure ng simbahan pero nagmimisa. Makikita na po natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Yung ating pananampalataya, yung ating pagtuo, yung ating faith, napakalaki pa rin po ng faith po natin sa ating Panginoon. In fact, kung ako po ang nandoon, makikita natin na experience ang ating mga kababayan na you are running, no? Tumatakbo ka na nabibiyak ang mga lupa. Oh, hallelujah. Siguro po, talaga pong matatakot po tayo. But you know, brothers and sisters, ang ating po mga kapatid po doon, iniligtas pa rin po ng ating Panginoon. Mahal pa rin po tayo ng Diyos. Kaya nga, ang bawat community po ngayon, even in Manila, even more especially here in Cebu, are really exerting our effort to do our part para po makapag-donate. Kaya po yung mga kababayan po natin, mga brothers and sisters po natin na may magandang loob po, ang bawat isa po sa atin ay inaanyayahan ng ating Panginoon na maging kaisa. Hindi lang po sa panalangin. Yes, of course, each and every one of us nagdarasal, nananalangin, nag-aalay ng panalangin sa bawat isa po sa atin, sa ating mga kababayan sa Bohol. But most especially, they need in kind. Kasi po, marami po tayo doong kapatid na nagugutom. Marami rin po tayong kapatid doon na nagkakaroon na rin ng karamdaman, ng sakit. No? Kaya nga po, nag-exert po ang effort ng bawat isa po ng mga organization na ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng kaloob. Lalo-lalo na po sa pagkain, gamot, no? At sa mga gamit po nila sa kanila pong pamumuhay po din po doon. But I'm sure, brothers and sisters, after that tragedy, sa lahat po ng mga pangyayari sa ating buhay, lahat po yan ay malalagpasan. Lahat po yan magsisimula. Kahapon, napanood po natin sa TV, nagsimula na po ang lubok. No? Nagsimula na po ang kanilang misa, nagsimula na rin po ang kanila pong bayan para po mag-exert ng effort para po continuous muli ang kanilang pong kabuhayan. Ang bawat bayan po doon nagkakaisa. Ang bawat punong bayan, ang bawat mamamayan, nagkakaisa po at nananalangin na sila rin po ay mag-exert ng effort para muli, patuloy muli na mabuhay na muli sa pag-ibig ng ating Panginoon.
So brothers and sisters, lahat po tayo, siguro ang naranasan ng Central Visayas na earthquake ay yung pong real earthquake. But you know, brothers and sisters, sa ating pong buhay, madalas meron din tayo naranasan na earthquake, lindol sa ating buhay. Meron po sa atin ang ating relationship, kung minsan nililindol din po. No? Relationship ng mag-asawa na, yun nga, katulad ng sabi ko po kanina, matamis ang pagsasama. But later on, nagiging maasim, nagiging mapait, nagiging punong-puno ng hindi magandang pagsasama ang mag-asawa. Why? It is because in the absence of Christ, in the absence of the Holy Spirit, in the absence of love. You know, brothers and sisters, pag si Kristo po ang nasa pagitan ng ating relasyon, for sure, yung pong lindol po na yun, yung earthquake po ng ating relationship, mayaayos po. Ano pa na mga earthquake po sa ating buhay? Meron iba sa atin na wala ng hanap buhay, na wala ng trabaho. So, minsan nagwo-worry na, galit na, hirap na, hindi na makasundo. Brothers and sisters, still have hope. Meron pa rin po tayong pag-asa. At yan pong lindol po na yan, yung earthquake po ng ating pong paghahanap buhay, muli, iaayos po ng ating Panginoon yan. Pray and pray and pray and pray. And I'm sure, brothers and sisters, ang Diyos po hindi po natutulog. Siya po ay nagmamasid sa bawat isa po sa atin. Always delight with the Lord, and our Lord will grant our heart desire. Nakasulat po yan sa Salmo. Yan po ay pangako ng ating Panginoon. Doon po sa mga anak ng Diyos na nagmamahal sa Kanya, for sure, hindi ka po bibiguin ng ating Panginoon. Ano pang earthquake sa ating buhay? Marami po sa atin yung pong relationship ng magulang at anak. Ngayon, madalas po nakaka-experience po ako na may mga counseling, no? Mga magulang na nagrereklamo po na ang kanilang mga anak ay ganito ang sitwasyon, kanilang anak ay adik, ang kanilang anak sumasagot, ang kanilang anak barumbado, may mga nawawalang anak, may mga maraming bagay na yung problema ng magulang sa anak. At hindi lang po magulang ang namumroblema, pati rin po ang mga anak namumroblema rin po sa magulang. Kasi merong sa akin nagpa-counseling na ang kanyang mga magulang naman ay hindi maganda relationship. Up to the extent na magkahiwalay ang magulang. Now, brothers and sisters, pag ang mga magulang ay magkahiwalay, sino po mag-guide pa sa mga anak? Sino pa magbabahagi, magtuturo ng pag-ibig ng ating Panginoon sa ating mga anak? Kaya napakahalaga po ng magulang. Napakahalaga po ng parents. Why? It is because tayo po yung the best teacher. Tayo po ang magtuturo sa ating mga anak. But you know, brothers and sisters, ikaw na anak na namumroblema sa iyong mga magulang. Ikaw ay hinipo ng ating Panginoon upang maging instrumento para po magkaroon din ng pagbabago ang ating mga magulang. And I tell you, brothers and sisters, you cannot change your parents. You cannot change your mother. You cannot change your father. It's only God can change them through you. No? Sa pamamagitan natin, magkakaroon din po ng pagbabago yung pong ating mga magulang. Magkakaroon din ng pagbabago ang ating mga anak. Ikaw na magulang, kapatid ko, bugbuguin mo man po ang iyong anak, hindi po siya magbabago. Saktan mo man yung anak mo, murahin mo man yung anak mo, hindi po siya magbabago. Pero pag ikaw nagbago para sa anak mo, makikita at makikita ng anak mo ang tunay ng pagbabago na nagagaling sa Panginoon. And through that, brothers and sisters, mismo yung anak mo, hindi mo kailangan sabihin na magbago, mismo yung anak mo magbabago para sa iyo. It is because may nakita siyang pagbabago sa buhay mo. Friends, people of God, marami po ang nararanasan natin sa ating buhay. Mga kaguol, mga tragedy, mga lindol, mga bagyo, mga baha ng problema po sa ating buhay. But you know, based on my experience for almost 27 years with the Lord, this December, 27 taon na po ako sa ating Panginoon. I'm already 54 years old. More than half of my life is already with the Lord. Oh, hallelujah. I would say to my life, sabi ko nga sa sarili ko, if not with God, kung hindi ko kaya nakilala ang Diyos sa buhay ko, paano na kaya ako? Paano na kaya ang buhay ko ngayon? Probably, ang buhay ko po ngayon ay ruins. Probably, ang buhay ko po ngayon ay, we'll never know, baka hiwalay ako sa asawa. Probably, ang aking mga anak, wala na. But you know, it is because of God. It is because of the love of God, nagkaroon muli ng buhay ang aking buhay. Alam niyo po yun? Yung buhay mo, magkakaroon pa muli ng buhay. Iba po yun. Iba yung buhay na may buhay. Kaya nga, yun ang isang naranasan ko. Na yung sinasabi ko sa John 10:10,
na ito yung buhay na wala ka nang hahanapin pa. Kasi kasama mo lagi ang Panginoon. My wife, oh, hallelujah. We have a very, very good relationship with my wife. Sabi ko nga, sa ngayon, 32 years. 32 to 33 years na po kami nagsasama. Still sweet. Still with love. Why? It is because ang wife ko, naunawaan ko. Ako, naunawaan ako ng wife ko. Marami ako nakikita ang diferensya sa kanya. Before? Yes, napakarami. But now, nakita ko yung diferensya na yon, inialay ko yun sa Panginoon. Sa bawat diferensya niya, nakikita ko po yung kagandahan ng kalooban niya. Sa bawat diferensya niya, nakikita ko yung positive, hindi po yung negative. And you know, my wife is a very, very loving wife. Siguro sabi ko sa sarili ko, kung hindi ang wife ko natagpuan ko, paano na kaya yung mga anak ko? Paano kaya ang buhay ko? Well, brothers and sisters, yun po, meron kaming bunga, 5. 5 ang aming anak. Simula sa aming panganay hanggang sa aming bunso. Oh, hallelujah. Wala na po akong hanapin pa. Sabi ko nga sa Panginoon, ang aking mga anak ay isang handog mo po sa akin. Handog mo sa aming mag-asawa. Madalas, makakarinig ako sa mga counseling na ang reklamo po ay mga anak. At sinasabi ng mga magulang na, Brother Vic, ganun na talaga ang panahon ngayon eh. Kasi ang panahon ngayon, ang mga anak bagong generation na. Iba na talaga ang panahon. Sometimes, para bang gusto kong magsabi sa kanila, I beg to disagree. Why? Kasi yung sinasabi mo, kapatid, yung sinasabi ng magulang nagpapakounseling sa akin, sorry, hindi ko po nakita sa mga anak ko. Sa panganay po namin, hindi ko nakita. Sa pangalawa, pangatlo, pang-4, pang-5, wala akong nakita. Wala kaming naging sama ng loob. Wala silang naidulot sa amin. Of course, sila po ay nabubuhay sa pangkaraniwang pamumuhay. Yes, they go out. Yes, sometimes they go to party. Sometimes they go to something in their life. But you know, isa pong bagay na nakita ko po sa aking mga anak, yung lubos ng pagtitiwala po ko sa kanila. Yung pagtitiwala po namin sa kanila, yung pagmamahal po namin sa kanila, hindi po nila inaabuso. Yun yung isang bagay. Kaya ako po lubos na nagpapasalamat. Sabi ko nga, if not with God, siguro po, baka po yung pamilya ko ay iba na po ang kinatakbuhan. Kaya nga po, sa aming buhay, meron din po kami mga lindol, meron din po kami mga earthquake na naranasan mag-asawa. Earthquake sa pera, meron. Meron din po. Earthquake sometimes sa relationship, minsan nagtatampuhan pa rin. Kasi tao rin po tayo eh. But yun po maganda, dahil na nabubuhay sa pag-ibig ng Panginoon, madali pong nare-resolve. In prayer, pagko kami naghawak-hawak ng kamay at nagpulong-pulong sa panalangin, everything will be alright. You know, brothers and sisters, with God, nothing is impossible. So brothers and sisters, muli, huwag po tayong aalis dyan. Magbabalik po tayo muli at aasahan po natin na mag-uusap ulit tayo. Maraming salamat po.